Alright, mula rito kay Philippines Trending News mga tol, no? At ito'y compilation ng iba't ibang mga balita, no? Mga mula sa media. Kakapasok lang, sumabog na ang Japan, pinaulan na ng bomba ang China. Well, medyo exaggerated lang talaga yung title. Siguro ano 'yan, yung para pangkuha ng ano no, ng mga manonood. Pinalaya sa West Philippine Sea tinamaan mga tol. Unang-una yung dagat ng Japan, di naman na part ng West Philippines 'yon. 'Di ba? Pero ito, panoorin natin 'to, bigyan natin ng reaction video and commentary. At samahan ninyo ako, bigyan natin 'to ng opinion mga tol. Pero bago 'yan, huwag niyo kalimutan mag-subscribe kay Philippines Trending News, no? At mga legit din naman yung mga balita dito na pine-present dahil galing din yan talaga sa mga mainstream media. So, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, nakatuto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng pangunahing stakeholder ng depensa sa buong mundo sa gagawin nitong historic address sa international audience mamayang alas 8 ng gabi ngayong araw po ng Biyernes. Nakatagda kasi magbigay ng isang makabuluhang mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbubukas ng ika-21 edisyon ng International Institute for Strategic Studies ng Shangri-La Dialogue sa Singapore. Si Pangulong Marcos Jr. ang unang Pangulo ng Pilipinas na naghatid ng pangunahing mensahe para sa pangunahing forum ng pagkatanggol sa Asia. Yan, dito tatalakayin niya mga tol yung posisyon ng Pilipinas laban, no, sa agresyon ng China mga tol. Kauna-unahang presidenteng tatayo dyan ng Pilipinas mga tol. Kita mo, pwede namang gawin niya ng mga nakaraang presidente, pero syempre mas pinili na lang nilang makipagkaibigan na lang, magpailalim sa kagustuhan ng bansang mananakop mga tol. At nagtagumpay ang China doon last administration. Pero this time mga tol, akala nila kaya pa rin nilang manindak, no? Pero ibahin ninyo mga tol, Marcos to eh. 'Di ba? 'Di ba sabi nga nung ibang vlogger, sabi nga nung ibang nagbabalita, 'di ba, mga vlogger, nung panahon daw ni Ferdinand E. Marcos, yung tatay ni PBBM, pagpapasok daw mga bansa papasok daw sa West Philippines, kinakanyon daw eh, 'di ba? Ngayon tayo wina-water cannon eh, kakaiba eh. Pero eto, unti-unti nang ina-adapt ng ating gobyerno, no? Sa paunti-unting step by step na kung paano tayo makakapalag sa mga higanting bansa na gustong magpalaya sa atin sa sarili nating bakuran. Ang edisyon ng naturang aktibidad na sa Shangri-La Dialogue ngayong taon ay lalawakan ng mahigit sa 550 delegado mula sa mga establishmento ng defense and security mula yan sa mahigit 40 mga bansa sa buong mundo. Nangako naman ang Pangulo na ipahayag sa kanyang mensahe ang legal at geopolitical na posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ako, bad trip ngayon dito yung mga anti-Marcos, no? Ikita nila yung hakbang ng ayaw nilang presidente. Kaya ang gagawin na lang nila, asarin na lang nila, pasyal-pasyal lang naman niya si PBBM. Habang binanggit niya ang kahalagahan ng daluyan ng tubig sa pandaigdigang kalakalan sa ekonomiya. Sinabi ng Pangulo na ang kanyang pangunahing talumpati sa pulong ng depensa mamayang gabi ay napakahalaga. Sa nasabing defense gathering, nagsampa-sama dito ang mga ministro ng depensa, pinuno ng militar at maging ng matataas na opisyal ng defense, pati na ang mga pinuno ng negosyo at mga eksperto sa seguridad mula yan sa buong Asia Pacific, Europe, North America at higit pa upang talakayin ang mga kritikal na hamon sa seguridad. Dito no, tatalakay, gagamitin ni PBBM to pagkakataon na to para ipaliwanag sa mga negosyante sa mga iba't ibang mga bansa na napakahalaga ng South China Sea mga tol. Kaya hindi dapat magkaroon dito ng kaguluhan at gera. Dahil nga ito'y daan ng mga kalakal ng negosyo mga tol. At maaapektuhan talaga ang buong ekonomiya ng mundo mga tol kapag dito nagkaroon ng kaguluhan. Dahil nga, 'di ba, ang laki ng dumadaan ditong mga kalakal mga tol. Eh ngayon, sino ba ang nagsisimula ng tensyon na dito sa West Philippine Sea? Pilipinas ba? Tayo ipinaglalaban lang natin mga tol kung ano yung sa atin. Batay din naman yan sa UNCLOS, sa international law. Ibig sabihin, nandirito tayo sa legal. Nandirito tayo, naaayon tayo sa batas. 'Di ba? At kapag ganyan, napakarami nating kakampi mga tol, isip-isip ang China. Teka, ang dami nating kalaban. 'Di ba? Ang dami nating kalaban. Di tayo pwede magsiga-sigaan.
Nakatakda namang ihain ng Department of Justice at maging ng Office of the Solicitor General ang kasong pangkakalikasan laban yan sa China sa susunod na linggo. Oh, Ito ay may ayan na. kaugnayan pa rin sa itinambak na sira-sirang bahura dyan sa may Sabina o Escoda Shoal. Ayon kay Department of Justice spokesperson Assistant Secretary Attorney Mico Clavano, na sa susunod na ilang linggo, inaasahan nilang mabubuo na ang inihahandang reklamo itong environmental case laban sa bansang China. Ayan na. Maging ang mga attachment aniyan na magsisilbing mga ebidensya ay ihahanda na rin ng Department of Justice at ng Office of the Solicitor General. Matatandaan na nadiskubre ng isang marine researcher ng University of the Philippines ang nagsisimulang pananambak ng mga wasak na corals malapit dyan sa may Escoda Shoal nitong Mayo lamang. Hinala ng Philippine Coast Guard, panimula na naman ito ng posibleng pagtatayo ng istruktura ng China sa bahaging ito ng West Philippine Sea. Nabatid na may nauna ng ginawang pagtambak ng mga sirang corals sa Sandy Cay, kaya umusbong na roon ang sandbars. Samantala mga kabombo at Kastar Nation, kumpiyansa ang Department of Justice na makukumpleto na sa lalong madaling panahon ang inihahanda nitong environmental case laban sa China. Ito ang inihayag ni Justice Spokesperson Attorney Mico Clavano kaugnayan sa pagkasira ng mga bahura sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Aniya, sa loob ng ilang linggo ay inaasahan na nila na mabubuo na ang kanilang inihahanda ng complaint laban sa bansang China, kung saan din maglalagay ng mga attachments ng kanilang mga pinangahawakang ebidensya hinggil sa naturang usapin. Kaugnay nito ay inihiyag din ni Clavano na plano rin nilang magpasaklolo sa Office of the Solicitor General para sa tuluyang paghahain nga ng environmental case laban sa China. Yari. Kung maalala, una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang kanilang paghahain ng kaso laban sa nasabing bansa ay kasunod dyan ng mga kinumpirma na ulat ng Armed Forces of the Philippines Western Command na nagsasagawa ng massive coral harvesting ang China sa isang reef sa may naturang lugar sa bahagi pa rin niya ng West Philippine Sea. Matatandaan din na kamakailan lang ay sinabi ng Philippine Coast Guard na natatapos ng durog na corals malapit sa Escoda Shoal ang China bilang paghandayan sa kanilang gagawing reclamation activity sa lugar na bahagi ng kanilang pagkatayo umano ng mga artificial island dito, bagay na mariing kinundin na naman ng mataas na opisyal ng ating pamahalaan. Di ba nakita nga sa mga video at picture, hina-harvest nila yung mga giant clam. Di ba yung mga taklobo? Eto mga sangkay, may balita tayo. Eto. Alam nyo ba na binomba po ng water cannon ng Japan itong China at pinalayas po mga sangkay? Pag-usapan po natin yan. Yung paboritong gawin ng China sa Pilipinas, mga tol, ay ang kanilang tinatanggap naman mula sa Japan. Meron kasing isang isla, mga tol. Unahan ko na si Sangkay, no? Do hindi ko pa napapanood to. Alam ko na may istorya. Merong isang isla sa Japan, Senkaku Island ata 'yon, na inaangkin din ng China. Parang ganito yung ginagawa nila sa West Philippines, inaangkin ng China 'yon. Yun nga lang mga tol, ang Japan Coast Guard ay hindi katulad ng Philippine Coast Guard. Unang-una, syempre, mas malalaki mga barko nila doon at talagang iba ang kanilang palatuntunan doon, tawag dito. Iba ang kanilang doon, sistema. Talagang pag may pumasok doon, talagang banggain nila yan mga tol. At saka palayasin talaga nila yan. Hindi natatakot sa gera tong Japan mga tol. Minsan na nila sa history sinakop ang China mga kapatid. Nagawa na ng Japan yun. Sangkay, ito yung balita. Sa isang teritoryo din po mga sangkay na pinag-aagawan, itong Japan ay nakapwesto po doon. Then, may mga bantay din po silang mga kasundaluhan doon mga sangkay. Alam nyo ba ang ginawa nitong China? Ito po ay tinatawag na Senkaku Island. Yun nga. Okay, Senkaku Island. Try Senkaku natin Island. hanapin. Sa Google. Tagal lang inaangkin ng China yan Natin mga tol. hanapin sa Google. Pero di sila umuubra sa Japan. Ito, Senkaku Island. Ayan, ito po yun mga sangkay. Tingnan natin. Ito yan. Ngayon, mga sangkay, ito. Ito yung Japan, di ba? Ngayon itong China, may claim din po sila dito. Kaya nga lang, ang problema dito mga sangkay, ayan po, ito po yun. Ito yung Japan, di ba?
Ito yan, ito. Ngayon, ang problema dito, itong Japan, siyempre, lalong-lalo na ngayon mga sangkay, pwede na po silang mag-angas ngayon eh. Kasi nga po, may ano na eh, may go signal na po from America. Pinayagan na sila eh. Ngayon, itong China, umaaligid-aligid po, matagal na daw. Binabantayan, actually, ayon po sa balita mga sangkay, itong Japan, pinapayagan naman po nila yung mga bansa na may mga warship na dumaan o, kumbaga, magpaikot-ikot po sa isla na yan. Kaya nga lang, ang napansin daw po ng Japan, itong mga barko ng China, mga Coast Guard ng China, nagpapaikot-ikot sa isla at parami ng parami mga sangkay. Yung pag-aangas ng China dito sa Pilipinas, hindi nila nagagawa sa Japan mga tol. Ay wala, tameme sila doon, talbog, tablado. Tapos, tumatagal na po. Tila ba may binabalak? Ngayon, ang ginawa ng Japan, eto na, ayon sa balita, US ally expels Chinese ship armed with water cannon. Ito po yun, mga sangkay. Binomba po ng tubig itong ng China. At ayon po dito, the Japanese Coast Guard said it intervened in territorial waters around the disputed Senkaku Islands on Friday to expel. Okay, ito po pinalayas na po nila yung isang Chinese Coast Guard ships. So marami. Kasama daw po mga sangkay ang isang barko na mayroon din pong water cannon. So ang tanong dito, bakit hindi po sila pumalag? Bakit hindi? Isang matinding moment muna para tawanan ng China. Naanang yan. Pagdating dito sa Pilipinas no, kahit na hindi naman sila mamimigay lang ng ayuda. 'Di ba? Yung mga barko natin dito, BFAR, PCG, mamimigay lang ng ayuda sa mga mangingisda. Grabe sila makapag-react, 'di ba? Wina-water cannon tayo o dito. Mga tol, sila yung tumatanggap ng water cannon. Alam mo yung bully sa labas, pero pag uwi sa bahay, bato ka ng mga kuya. Binabatok-batuan ng mga kuya, kaya pagdating sa labas ng bahay, doon sila nagyayabang-yabang nagsisiga-sigaan. Ganun na ganun tong China. Hindi po nila kinaya mga sangkay. Siyempre, ulitin ko, ang Japan po ang kinakatakutan nitong China. May trauma po sila dyan mga sangkay. Oo. Alam po nating lahat kung gaano kalakas ang Japan. Kahit po, sabihin natin, after World War II, nagkaroon po ng sanction sa Japan, mga sangkay, at hindi na po sila maaaring magpalakas ng kanilang sandatahan. Kaya nga ang tawag sa kanila mga sangkay is defense. Anong tawag doon? Military defense, something like that. Hindi na po sila yung tipong Hindi na sila pwede ma-involve sa kahit na anong gera. armed forces kung tawagin. Pang-depensa lamang. Pero ngayon kasi mga sangkay, eto na mukhang kang nagkaroon na po ng approval mula po sa West na itong Japan pwede na ulit. Kasi nga kaalyado po ng West ang Japan. Pwede na ulit sila magpalakas. Ngayon sabi po dito, the Chinese government vessels entered claimed territorial waters around ito na Ngayon, nakakita po ng Japan. May napansin po sila. Sabi po dito, the incident happened just days before China's Coast Guard set a new record on Monday for consecutive days of patrols in water near ito yung isla na to. Senkaku. Mga sangkay. At alam nyo ilang araw? 158 days lang naman sila. Since December 22 pa raw mga sangkay. Napansin na sila ng Japan na teka, matagal-tagal na kayo dyan. Baka may iba na bala. Porket di namin kayo pinapansin namimihasa kayo Po sa Japan Coast Guard. Ibig sabihin matagal-tagal na po nag-iikot dyan. Ngayon mga sangkay, ito na ang nangyari. Nagsimula na po ang Japan na, kumbaga na bad trip na po. Ngayon ang nangyari ito. Pinalayas po sila mga sangkay. Ginamitan po ng water cannon. Ayan the Chinese Coast Guard, the United States officially does not take a position. Okay. Ayan tuloy-tuloy pala, 158 days. Ganyan po yung ginawa nila sa Pilipinas, di ba? Doon po sa Scarborough Shoal. Ginawa po nitong China mga sangkay, dahan-dahan, may mga nagpapakita mga warship, mga Chinese vessels, hanggang sa makapwesto na po sila, nakakuha po sila ng position. Ngayon, hindi po papayag ang Japan na ganun-ganun na lamang. So, nakahanap po yung
China ng katapat dito, mga sangkay. Ayun. Dali. Ay, nako mga sangkay. Ngayon, eto, inaano to ng China, nilalaban kasi parang ang gusto po talaga nilang mangyari, mapasa kanila yun. Imagine niyo itong China. Ang dami po nilang ang dami po nilang problema. Kita niyo yung India. Biruin mo, ang dami nilang gustong sakupin mga tol, no? Talagang ganid eh, no? Hindi na sila nakontento kung ano lang meron sa kanila eh. 'Di ba yung South China Sea, 90% gusto nilang angkinin, ayaw nilang hatian yung mga bansa na nakapalibot diyan eh, may karapatan din naman sa dagat 'yan, 'di ba? Isa na tayo doon, Pilipinas. Kaso talaga mga tol limitado lang talaga puwersa nila eh. Hindi sila pwedeng mag-asta-astang almighty diyan eh. Meron talaga mga bansang pumapalag at ayaw ng China yon. Kahit sabihin natin kaya naman nila yun eh. Pero kasi maaapektuhan yung ekonomiya nila eh. Malaking dagok sa kanila yon mga tol eh. Kaya hanggang paninindak lang sila. Pag natakot ka, talo ka. Pero pag pumalag ka, wala rin naman magagawa ang China sa iyo eh. O tignan mo tong Japan. O nagdeklara ba ng gera ang China sa Japan? Sus, kaya ba nila yan? Kaya ba nila yan, no? Etong India, malakas na bansa rin to, di ba? Ang tagal na rin nilang nakakabanggaan yan. Di naman sila nagdedeklara ng gera eh. Kaya nga, kung ang Pilipinas lang sana hindi mag-overthink. Kaso ayaw nga lang talaga mag-risk ng ating gobyerno. Baka nga naman kasi talaga, since alam ng China kung ano lang talaga ang kakayanan ng Pilipinas, baka makipagsubukan talaga sa atin, tayo rin naman talaga ang masisira din dito. Dahil nga, yung ekonomiya natin, hindi ganun kaunlad. Kapag tayo pumasok sa gera mga tol, mahihirapan tayo makabangon agad-agad. Diba? Yung Indian Ocean, di ba? Muntikan din po nila mga sangkay. Pasukin yun. Kaya nga lang, bigla pong naglabas yung India ng mga malalakas na warship eh. Umatras po. Ang China, napalayas din po sila. So dito sa ating bansa, mga sangkay, sa West Philippine Sea, the problem is, we don't have the ability, mga sangkay, para paalisin ng mga yan. Why? Wala po tayong gamit. Wala po tayo gaano mga barkong pandigma. Yes, meron po tayong Philippine Coast Guard. Yeah. Pero mga sangkay, tingnan nyo naman po, ang liit lamang po ng natin, di ba? Barkong pandigma. Wala, nasira lahat mga tol. Nagsimulang masira ang Pilipinas nung pumasok si Cory. Doon talaga nagsimulang masira. Ang daming proyekto dati nung gobyerno natin. Gagawa tayo, may sana tayong sariling missile natin, Pero mo, pagkatapos ni Cory, may mga sumunod pa dyan. Yung iba nagbenta ng pagawaan ng bakal. Alam mo yan, ang daming ibinenta pag-aari ng gobyerno mga tol. Kaya talagang bumagsak ang Pilipinas na pag-iwanan talaga tayo. Tanggapin na rin natin ng totoo, tapos naman na yun, ito yung panahon na para makabangon at para makabawi tayo. Kaso, marami pa rin mga Pilipinong uto-uto mga tol sa mga sinusuportahan nila. Hindi na nila tinitignan kung ano yung tama at mali, basta sinusuportahan nila yung gusto nila suportahan. Kahit na ipagsigawan ng sinusuportahan nilang, ihiwalay na natin ng Mindanao, sa Luzon, sa Visayas. Todo suporta pa rin sila, palakpakan pa rin sila para mga ugok, di ba? Well anyway, putulin na natin to rito. Maraming salamat sa panonood. Ano ang masasabi mo rito sa video na panood natin? Comment ka na lang sa ibaba mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.